Hello sa inyong lahat! Sa video na to ay sasagutin ko ang comment ni Gigi Hudson. How much is the salary in Spain? Do they pay you per hour? Watching from Australia. Nakakataba ng puso na umabot pala hanggang sa Australia ang video ko. Bali, ang sagot sa kanyang katanungan ay, ang sahod dito sa Spain ay depende sa employer na makukuha mo o matatagpuan mo. Kasi nga, depende rin sa kung ano yung trabaho, kung gaano kalaki yung bahay nila, kung ilan silang membro ng pamilya. Ganon din kasi nakabase ang sahod na ibinibigay ng mga amo. Pero last year, ang minimum dapat na sahod ng magtatrabaho dito sa Spain ay 1,134. Pero ngayong taon na to, 2025, ay tumaas na ang sahod. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang iba't ibang klase ng sahod dito. Dito kasi sa Spain ay may tatlong klase ng sahod. Yung tinatawag na 12 pagas, pagas and 14 pagas. I-discuss ko yun mamaya. Then regarding naman sa do they pay you per hour? Kapag ang trabaho dito sa Spain ay stay in, kasi dito sa Spain, dalawa ang klase ng chika o yung pagtatrabaho sa bahay. Either stay in ka or stay out. Kapag stay in ang trabaho mo, kadalasan ay nasa 11 or 12 hours kang magtatrabaho. Unlike kapag stay out ka, mostly ay nasa 8 hours lamang ang pagtatrabaho nila. At ang kagandahan kapag stay out, walang pasok ng Sabado. Pero may mga ilan din naman na stay out na may trabaho ng Sabado. At meron ding stay out na more than 8 hours ang kanilang trabaho. Yung ibang stay out ay nag-i-stay sila sa bahay ng employer ng may 9 hours at may 10 hours, pero meron sila doong rest time. Yung iba naman ay diretso na 8 hours lang, pero may time din naman sila para kumain, pero wala talaga sila doong rest time. Then kapag ang trabaho mo ay stay in, automatic ay 11 or 12 hours ka magtatrabaho, pero yun ay may rest time ka dapat na 2 oras. Kaya meron tayong mga kababayan na walang rest time. Lalong-lalo na kapag ang merong aalagaan na baby o yung bata pa na after na magising ay kailangan mong bantayan. Kaya ang sinasamantala lang ng ating mga kababayan na ang trabaho ay stay in, yung mga may baby na kapag natutulog yung inaalagaan nila ay magre-rest time sila. Swerte na lang nila kung makapagpahinga sila ng 1 oras. Ito ang tatlong klase ng payment dito sa Spain. May tinatawag na 12 pagas, 13 pagas, and 14 pagas. Sa loob ng isang linggo na may 40 hours na trabaho, ang dapat nasasahurin ay kapag 12 pagas ay yung 1,381. Then kapag 13 ay 1,275 euro at kapag 14 pagas naman ay 1,184. Ano ba ang ibig sabihin ng pagas? Ang pagas ay kung ilang beses ka makakatanggap ng sahod sa loob ng isang taon. During interview mo pa lang ay sasabihin na sa'yo ng amo mo kung anong klase ang sahod mo. Kung ito ba ay 12 pagas, 13 pagas, or 14 pagas. Dito kasi sa Spain ay merong bonus na natatanggap. Depende nga sa usapan nyo ng employer na papasukan mo. Kapag sinabi sa'yo ng employer na ang iyong magiging sahod ay 12 pagas, ang ibig sabihin nun, every month ay may matatanggap ka na sahod. Kasama na doon yung bonus na makukuha mo. Then, halimbawa naman, kapag 13 pagas naman, ang ibig sabihin nun ay every month ay may matatanggap ka na salary. Depende kung ano ang in-offer niya sa'yo na sahod. For example, ay 1,200. Ibig sabihin, every month ay makakatanggap ka ng 1,200. Then, every July at saka December ay may matatanggap ka na kalahati ng 1,200, which is 600 euro. Yan. Then, halimbawa naman, doon ka naman napunta sa employer ng ino-offer 14 pagas. Ang ibig sabihin naman ay meron kang matatanggap na every month na sahod. Then sa July at December ay may matatanggap ka naman na katumbas ng isang buong sahod mo, which is every July at saka December ay may matatanggap ka na dalawang 1,200, which is 2,400 euro. Dahil nga yun yung bonus ay matatanggap mo kapag July at December. Pero may mga employer dito na ang ginagawa ay instead na ibigay nila kapag July at December ay ini-add na ito sa iyong monthly salary para hindi sila mahirapan na magbigay ng isang bagsakan. Kasi minsan medyo mabigat din sa kanila na bibigyan ka ng dalawang 1,200 sa July at December. Kaya ini-add na lang nila yon doon sa iyong monthly salary.
Dito sa Spain ay merong 1 month holiday with pay. Ibig sabihin, kapag nagbakasyon ka, umuwi ka ng Pilipinas ng isang buwan, ay sasahod ka pa rin. Kasi nga, meron dito 1 month holiday with pay. Pag hindi mo gagamitin yung iyong isang buwan na bakasyon, ay magkakaroon ka sa December katapusan ng another, ng katumbas ng iyong sahod na 1,200, if ever 1,200 ang usapan nyo ng inyong employer. Kaya lang, meron ditong mga employer na ang ginagawa ay inuutay-utay yung isang buwan mong bakasyon. Halimbawa ay isang linggo sa Easter, isang linggo sa New Year, isang linggo sa Christmas, o kaya isang linggo sa... Depende sa employer. O kaya minsan pag umalis sila ay babawasan nila yung iyong holiday kasi nga hindi ka nila isasama hanggang sa naubos na yung iyong holiday. O kaya naman pag may natirang ilang araw ay babayaran nila ito. Depende na lang kung magkano yung rate na ibibigay nila sa'yo. Kung hindi ka naman uuwi ng Pilipinas at wala kang planong puntahan o galaan, mas maganda ay hindi mo nalang magamit yung iyong holiday kasi kikita ka ng katumbas ng iyong 1 month salary. Halimbawa, hindi ka isasama ng iyong amo sa kanilang pagbabakasyon tuwing August. Ito kasi sa Espanya, ang kadalasan ng bakasyon ng mga amo dito at saka ng mga chika ay Agosto. Kung sakaling hindi ka nila isasama sa buwan na yan, pwede ka namang maghanap ng ibang papasukan at ang kagandahan dyan, mas malaki ang iyong kikitain kasi maraming mga amo ang naghahanap ng makakasama nila pag pumunta sila sa bakasyon at nagbibigay sila ng mas malaking sahod. Sana may natutunan kayo sa video kong ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at sa inyong suporta.